Pakinggan naman natin to. So magandang hapon sa inyong lahat. Kaka-file lang po natin ng reply affidavit ng ikalawang Pangulo, Sara Duterte. In response ito dun sa counter affidavit naman na final ni Ramil Madriaga noong April 14. Kasabay po nung House Justice Committee hearing, nagkataon yun din po yung araw na nag-submit siya ng counter affidavit dito sa Office of the City Prosecutor of Taguig. Tapos ngayon naman binigyan po tayo ng pagkakataon na mag-file naman ng reply or sagot si VP Sara doon sa counter affidavit ni Madriaga. So para sa amin, yung counter affidavit kasi ni Ramil Madriaga, hindi niya po nasagot yung mga ebidensyang linatag namin doon sa complaint affidavit ni VP Sara na nagpapatunay na hindi totoo yung mga sinasabi niya, imposible yung mga sinasabi niya tungkol sa pagtrabaho niya di umano kay VP Sara mula noong 2018 pa, pagbuo niya ng EC Pilipinas upon the instructions of the Vice President, pati yung pagbuo ng VP SPG, yung Vice Presidential Protection and Security Group, pati na rin yung, syempre yung pagdala ng limpak-limpak na salapi na confidential funds daw pala. So, dun sa 340-page complaint affidavit, napatunayan na po natin with the use of VP Sara's sworn testimony supported by 7 corroborating witnesses and overwhelming documentary evidence na imposible yung mga pinaparatang ni Ramil Madriaga laban sa kanya. So, as expected, nung nag-file ng counter affidavit si Madriaga, wala po siyang nasagot na maayos. Patay tayo dyan. Yan na nga ba'y sinasabi. Pero alam mo, ewan ko kung siguro kasi, iniisip ko nga ito bakit kaya siya pumayag na mag-testify tapos hindi naman niya pala masasagot yung mga perjury case na hinain sa kanya? Bakit may pagpapalit yun against the testimony doon sa kamera? Unless the deal was bigyan ka ng kalayaan ng presidente. Kasi pwedeng gawin ng presidente yun Yung mapawalang salang isang tao, pwedeng gawin ng presidente yun. Ano yun? Nasa power ng isang presidente. Kaya lang, kung mawalan ka ng kasalanan doon at mapalaya ka, meron ka pa rin case ng perjury. Maaari, inisip ko kung ganito kung ganito yung sin. Hindi ko sinasabing ganito ang nasa isip nila. Baka, sabi niya, okay na, makalaya ako agad-agad. Magtatago na lang. Anyway, matagal pa naman yung perjury case. Di ba? Bago pa mahatulan ako. Pwede kayang ganun? Hindi, i-comment ninyo kung ano sa tingin ninyo ang nangyayari dito. Kung bakit tinan nyo. Kasi kung yung answer mo ay balubaluktot doon sa perjury case, yari ka talaga Yari ka talaga. Ito'y matindi, hindi ho ito biro. And in fact, nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Papakita ko po sa inyo para makita nyo kung ano pong klaseng tao itong si Madriaga. So, doon po kasi sa complaint affidavit, inunahan na po natin sila na yung mga virtual meeting na nakita natin sa social media ng EC Pilipinas, kasama si Madriaga, kasama si VP Sara, sinabi po natin na hindi po yun maaaring maging batayan na magkakilala si VP Sara at si Madriaga at meron silang close working relationship dahil kampanya po noon at may COVID pa, nasa gitna ng pandemya, kaya talagang virtual meeting ang paraan para makipag-meeting sa mga supporters at napakadami po niyan, kaya hindi po maaasahan na matatandaan ni VP Sara lahat ng mga grupong sumusuporta sa kanya. Okay, so anong sagot po ni Ginoong Madriaga? Sabi niya sa counter affidavit niya, kung totoo yung sinasabi mo, VP Sara, na outsider ako, bakit meron akong picture nitong virtual meeting kasama si VP Sara,
si Senator Jinggoy Estrada at saka si Attorney Harry Roque. Ito po yung pinakita niya. So yan po, sabi niya, kung totoong hindi tayo close, kung totoong hindi ako malapit sa inyo, bakit kasama ako dito sa isang political meeting kasama ng mga ni VP Sara, ni Senator Jinggoy at saka ni Attorney Harry Roque. Yun ang sabi niya sa counter affidavit niya. Ang malas niya, nahanap po namin yung virtual meeting na yon. At ito po yun. Dito po galing yan. Dito po galing yan. Virtual meeting po yan ng isa pang parallel group, yung Sama-Sama. At naimbitahan lang po ng parallel group, yung ibang parallel groups katulad ng EC Pilipinas. Kaya po naka-attend si Ramil Madriaga. At ang pinakamalaking bagay dito na sumisira doon sa storya ni Madriaga na close siya, napakadami po nang nag-attend dito, 92. At least 92 po yung attendees. So, ganun pong klaseng tao si Madriaga, ano po. Pati yung ganong klaseng meeting na standard ng mga panahon na yon. At saka alam mo, kung mapapansin niyo si BP Sara Duterte mahilig sa mga yung mga ganyan na meeting, lalo na during the campaign. Usually sa Zoom nangyayari yan, at ang mga iniimbitahan talaga, hindi naman lahat kilala niya. Yung mga leader na kasi napakarami pong grupo-grupo, yung etong grupo na ito, bubuo na Sara for President, Sara All, mga ganun-ganun na iba't ibang klaseng grupo. At gusto niyang ma-meet yung mga leader doon sa Zoom na lang. Hindi o sa personal. Alam nyo, pag kayo nakapuntaw ng mga gathering na kung saan nandun si BP Sara Duterte, napakaraming grupo. Hindi mo makikilala lahat ng grupo na yun kasi mga volunteer lang po yan. Ano ibig sabihin ng volunteer? Baka akala kasi nung iba, tinayo yan ni BP Sara. Hindi yan tinayo ni BP Sara Duterte. Kung kayo, ganun kasi yung style ng grupo ninyo, kay BP Sara hindi. Nagkakanya-kanya. O kami, magbubuo kami ng grupo namin. O kami, di ba? Kami nga meron kami Banateros for BP Sara Duterte. Meron kami, ang tawag namin doon, BVPSD. Ang hirap, ano? Hindi, B4SD. B Banateros for Sara Duterte. B4SD na lang. Yan na lang. Kung may BTS, may SB19, merong B4SD. Yan! Ang aming pong spokesperson, walang iba kundi si Jack Argota. Kaya bahala na kayong umintindi. BPSD. Banateros for Sara Duterte. O, yun, ha? Hindi ibig sabihin lahat ng magiging membro nun, kilala niya. Ito'y sarili lang namin. Di ba? Kung sakasakali, sarili lang po namin yun. Yun yung sinasabi dito. Lalong na nabasag po yung testimony ni Madriaga. Papalabasin niya na yun yung pruweba niya na insider siya. Pero ang totoo, yun nga po, napakadami pong pumunta. At hindi po siya yung nag-organize ng meeting niya. So, yun po, yun yung isa lamang sa mga linabas natin ngayon sa reply affidavit na nagpapatunay na napakasinungaling talaga nitong si Ginoong Madriaga. So, yung isasama... Nakapag-ano sila ng kanilang investigation just today po. Parang tinig kasi nila yung mga statement lahat ng material. Opo. So sa akin po, ang opinion ko po dyan is, yun po ang sukatan kung yung kongresista na taga-House Justice Committee o yung taga-plenaryo na boboto sa susunod ata na linggo is talagang tumitingin sa ebidensya or naghahabol talaga ng pananagutan o di naman politika lang ang inaatupag, 'di ba? Kasi kung naniniwala sila kay Madriaga, yun lang po ang naiisip kong rason kung bakit maniniwala sila kahit na walang kakwenta-kwenta yung testimonya niya. It's either sabi ko nga sa isang post ko, sabi ko kung naniniwala kay Madriaga, apat lang ang rason diyan. Una,
tamad ka mag-research at naniniwala ka sa nababasa mo sa balita. Number 2, pwedeng DDH ka, diehard Duterte hater, at pinapaniwalaan mo lahat ng masasamang sabihin tungkol sa mga Duterte kahit walang basihan. Or 3, alam mong nagsisinungaling si Madriaga pero wala kang respeto sa sarili mo, wala kang respeto sa publiko, na kaya mong panindigan at pangalandakan sa tao na credible si Madriaga para lang itulak yung political agenda mo. Or pang-apat, bayad ka para sabihin na naniniwala ka sa kanya. Para sa akin, yun lang ang rason kung bakit sasabihin mong naniniwala ka kay Madriaga. Sabog kayo dun. Hindi, totoo naman eh. Tanga ka dahil di ka marunong mag-research. Ito na yung sarili kong version. Tanga ka dahil di ka marunong mag-research. Bayaran ka dahil patay gutom ka. O dahil hindi mo na ipagpatuloy yung illegal mong gawain dahil sa mga Duterte.